Happy Father's Day po sa mga tatay. Parang parang pahinga ngayon ang mga, mga tatay. Kailangan daw pong i-celebrate. Ayan. So, dahil dahil daw Father's Day, wala kaming YA fellowship. Pero ayun, syempre kino-consider po natin yan, ang celebration ng bawat pamilya. And ako po, ay next week pa dapat na, na ma-assign para to preach, but sabi ko nga, ano ba yan, nakipagpalit na naman si Pastor John, Father's Day. So ang goal po natin today ay walang iiyak. Hindi, joke lang. Hindi po, yung father ko po kasi, umuwi na po siya kay Lord, mga ilang taon na po, 2021. Ayan, ilang taon na ba? 5 years na po, ayan. So, Happy Father's Day sa mga fathers natin in heaven. Ayan. So, before po tayo magpunta dun sa Word of God, ako po ay excited na tumayo muli dito upang magbigay ng praise report. Kasi requested po ito sabi ko nga, kailangan ko pa bang mag-report ng mga nangyari. Pero ito po yung appreciation din po namin sa mga sponsors po ng Send to Serve. So, in last May 26 to June 1 po, natapos na po itong missions natin, 7-day mission trip sa 6 na locations. So, gusto ko lang pong i-share yung ilang pictures. Ayan, ready ba kayo? para makita po ninyo kung ano po ang mga nangyari sa mga lugar na iyon. Unang-una na po dyan sa Marinduque. Yan. Kasama po natin dyan si Sister Jelly May tsaka Sister Maika. Nandun po sila sa isla, ng Marinduque. At nag-minister po sa church doon. May Win Church po tayo doon. At nag-facilitate ng VBS din po sa kids. Meron din po sila mga community efforts na ginawa, katulad po niya mga coastal cleanup at nagbabahay-bahay, yung buhay sa buhay po natin, life exchange. Yan po yung sa Marinduque. Sa Agoo, La Union naman po, yan. Nandyan po yung ating mga kapatid, sina Brother Jonathan, Brother Christian at Sister Angela. So sila naman po, napakarami pong bata, no? Kung makita niyo po doon sa gym. Ay, hindi niyo pala kita dyan. Ayun po. Pero nagsagawa po sila hindi ng BVS, pero po siya, tutorial. Balik Eskwela Summer Tutorial Program or BEST Program, yan. So tinuruan po nila yung kids ng mga iba't ibang subjects po para sa pagbabalik po nila ng school ay medyo ready po sila. At nagbisita din po sila sa churches natin. So yung sa Marinduque at sa Agoo, La Union po, last year na po ngayon, napupunta ang Word International Ministries, ang Send to Serve. At we are hoping po and praying pa rin sa growth po ng kanilang church, even after the Send to Serve missions po. So, sa naman po, second run ng Bagong Bayan, Laguna. At dito lang po yan sa may Santa Cruz. Kung mapapadpad po kayo banda sa may Santa Cruz, may fan dito ng Bagong Ayun po, at nandyan po yung ating bagong graduate. Gagraduate. Nagmarcha ka na ba? Hindi pa, pero gagraduating po ngayong taon, si Brother Owen po. Siya lang po yung na-assign dyan. Congratulations agad. So nakilala po niya yung mga kapatid po natin dyan sa Santa Cruz, Laguna. And ito po yung team na maraming pagsubok na hinarap. Grabe na po ito sa mga kapatid po natin sa Mijares, Aurora, si Sister Mabet po, na-assign po dyan. Yan. At medyo challenging po ang kanilang conditions doon nung missions dahil ilang araw na medyo nawawalan po ng kuryente. So, challenge po yung ganon sa mga activities.
Pero purihin po ang Panginoon dahil kumilos po ang Lord talaga sa kanilang kalagitnaan at napakarami po nilang nagawa ding activities doon. So praise God po. First run po yan pala ngayong taon. At may 3 years pa po tayo na pupunta po dyan sa Aurora. So next po na first run din sa ito, pinakamalayong biyahe. 18 hours sa bus, sa Irosin, Sorsogon. Ayan. At nandyan po, makita nyo, nagtuturo-turo dyan si Brother Nico, tsaka si Brother Ralph na atin pong napadala dyan. So, Irosin, Sorsogon, parang sila, ewan ko ba, sobrang layo. No? Sobrang layo ng kanila pong binyahe. But praise God, kasi kahit magkakalayo po yung mga bahay-bahay doon, na-unite po din yung church, pumupunta po doon yung mga workers, at ang dami po nilang workers. No? Nagkaroon po sila ng mga fellowships doon sa mga taga-Bicol. Ayan. Parang may wala bang pili na namigay? Joke lang po. Walang namigay ng pasalubong. Wala. Kami po wala talagang pasalubong kasi po nandito po kami napunta sa San Pedro, Laguna. Yan. Si Pastor Schling tsaka si Sister Jelay po kasama po namin dyan sa mga 30 minutes away from here, sa San Pedro, Laguna. Pero hindi po kami umuwi, mga kapatid. Yan po yung nakakatuwa doon. At ang dami pong bata na napuntahan natin, nasundo, na umattend dyan sa VBS. So kasama po ng mga workers, nandun po yung pagkilos din ng Panginoon at mga bahagi na ng salita. So nagkaroon po kami ng winners party last Saturday. Ayan. So nagpapasalamat po kami sa lahat ng sponsors po namin. So palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po kaming mga missionaries po, Thank you sponsors, thank you Jesus. At nandun po talaga yung pagpapasalamat namin dahil dun sa financial report, kinukwento pa lang po nung head ng finance, Monday na mission, magsa-start na po May 25, kulang pa din yung pera para sa mga ibibigay dito sa mga funding namin. So, mahigit sa 1 million po yung budget na kailangan to minister to these areas, mabuhay ang mga missionary for 7 days, at magkaroon po ng mga funds, sa transformation and everything. Napakarami pang kulang, 100+ thousand pa yung kulang at on Monday, pero purihin po ang Lord dahil naghimala po siya, that day din. Merong mga pumasok, anonymous na donations sa account po ng Send to Serve, over 100+ thousand, kung ilan po yung kailangan. So, all in total, meron pa pong excess na natira meron pa pong seed fund na natira doon sa overall budget ng Send to Serve. So purihin po natin ang Panginoon doon kasi, di ba, amen, sige, palakpakan po natin ang Lord. Kasi sino po ba yung magdo-donate ng 150,000, di ba, ng isang donation lang para sa Send to Serve. Pero may hinihipo po ang Lord ng mga tao para dito. And also sa amin din po, sa mga missionaries po ng Kalamba, kami po ay nagpapasalamat kasi yung amin po mga gastos, ganyan, na hindi ko pa rin po na aayos, naliliquidate hanggang ngayon. Pero i-report ko po yan, but ang nakikita ko po dito, sobra pa rin po yung amin pong nare-receive na pondo, para sa next, meron pa po kaming seed fund for next year's missions. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami. Yung iba po namin kasama, may mga pocket money pa po yan na nadala. So maraming salamat po dahil nandun po yung pag-bless niyo po sa amin. And kasama po namin kayo sa missions. Isa po sa summary na report doon sa winners party namin is that we've reached 2,027 souls this mission trip.
Hindi po kayo masaya doon. 2027. So, sa iyo po, purihin po ang Panginoon. Kasi kung yung isang missionary, di ba, nakapag-share siya ng isa, dalawa. So, inad-add po lahat yon. Tapos, nagkaroon po tayo ng overall na 2027 na mga tao na naabot. Kasama po dyan yung mga kids, 900 plus yata yung kids na namisteran ng VBS, ng Win Kids, So, ganun po kumilos ang Lord, sabihin natin, sabihin, kung nauuntian tayo, di ba? Pero yung tayo nga makapag-share dun sa katabi natin sa office, o kaya yung katabi natin sa school, hindi pa natin magawa no? Pero at least po, di ba, nandoon yung efforts ng mga kapatid natin, nandun po yung efforts ng bawat isa to support in prayer, in financial support, itong mga gawain po natin sa bahay-sambaan. And ang sinasabi po natin, our hope is that hindi lang po sa send to serve natin to gagawin. Yung mga missionaries na yan na sumama, ang panalangin po natin, nagagamit po sila at nandun po yung missional heart nila to live out na maging sa kanilang mga trabaho, mga eskwelahan, community, kanilang pamilya, ay makapag-share po sila ng Word of God. Amen po. Amen. Yung mga missionary, ilan lang yung narinig ko. Pero yun nga po yung nais natin, that every believer is living a missional life. So, para po sa mga updates, ay inaanyayahan ko po kayo na i-follow yung Send to Serve po na Facebook. Dahil nandyan po yun lahat. At yung may mga reels po dyan, may mga photos, pwede nyo pong i-view. At makita nyo po kung ano po yung mga naranasan ng ating mga missionary, naranasan po, saan po nakarating yung mga support nyo. Ayun po, maaari nyo po yung i-view sa Facebook. So, very transparent po tayo dyan. At naanyayahan po namin ang bawat isa dahil ngayon pa lang po ibinaba na din po yung PETSA ng Send to Serve. For next year, ayan, ipakita natin, yung Send to Serve 12 po ay magaganap on May 25 to 31. At ipanalangin na po natin kung nandun po yung heart ninyo to join the Send to Serve. Makipag-ugnayan po kayo sa amin. And also, kung ikaw talaga ay hindi mo pa alam, yung schedule mo, 2027, sabihin mo, sis, ang layo pa naman yan, hindi ko pa alam, existing pa ba doon yan, di ba? Pero hindi po natin yun alam. Pero ang alam ko lang po ay dapat tayo ay nagpapatuloy po sa pagpaplano, nagpapatuloy po tayo na magpahayag ng salita ng Diyos. So we are hoping and praying na makasama po namin kayo. And ngayon po medyo mas intentional na po yung gagawin po natin na Send to Serve dahil ang pangarap po natin maging buo po sa ating distrito yung pagmimisyon at ito po ay mangyayari sa iba't ibang distrito sa Bicol, dito sa Laguna, Quezon, Marinduque, and even po sa North. Balay niyo po kung tayo po ay maging tapat na stewards talaga, ipagkatiwala po sa atin ng Lord maging international missions. Gusto niyo po 'yon? Parang ayaw niyo po. Local lang po kayo. Joke lang. Ayun po. Di ba kung naalala po natin si Pastor Chito, share po siya about sa missions. And ito po yung nais din, because this is really the mandate of God. Kung first time niyo po naririnig yung mga ganito pong mga activities, ito po ay galing lamang dun sa mandato ng ating Panginoon to preach, to go into the world and make disciples of all nations, i-preach ang word of God sa buong mundo. So, yun po, yung para sa Send to Serve. At tingin ko po parang nagsisimula na po kayong masandal, ganyan, bababa na ng konti, ganyan. Gising pa po kayo, mga kapatid. Amen. Sige po, kaway-kaway po tayo. Ayan, okay po. Kita ko po yung inyong mga kamay. Sabihin niyo po kung meron po kayong katabing tatay, Happy Father's Day. Ayan. So, ang mga anak ngayon ay dapat palang maging mabait. Wala mo na magpapasaway. Dahil Father's Day. Bukas na daw. Hindi, joke lang po.
So praise God po, no, dun sa mga kabataan po natin, nag-share po ng kanilang mga talent to honor our Father. So purihin po ang Panginoon sa kanila pong buhay. So ang akin pong, ayan, 11 na po, no? Pero ano po ba kayo? Nagmamadali po ba kayo? Ay, may pupuntahan po ba kayo? Medyo na-late po tayo, but ang atin pong pag-uusapan sa umagang pong ito ay tungkol pa rin sa presensya ng Panginoon, God's presence. And this is the third and last po na pag-uusapan po natin ito in the context of dun po sa aking na-share na sermon series nung last month and also this month na Wednesday na tumayo po ako. And the title of yung series po natin is this, Go with God, God's presence in the living, in the running, and in the fighting. And for our whole series, ito po yung ating ifa-follow na main idea. God's presence leads us in the uncertainty, finds us in the wilderness, and fights for us in the battle. So, meron po tayong tatlong texts na i-presenta. Ngayon po yung pangatlo. But yung una po is mula sa Exodus, yung pangalawa sa Genesis. At ngayon po ay titingnan po natin sa Old Testament pa rin po, 2 Kings 18 and 19. So may pinakilala po ako before na dalawang tao. At yun pong una ay si Moses. Yan. And he is the one na inaral po natin. That's why we have known that God's presence is there to lead us, to guide us sa panahon na kailangan po natin ng direksyon, sa panahon na hindi po natin nalalaman yung pupuntahan po natin, sa panahon na hindi po natin alam yung future. Natutunan po natin yun kay Moses. And si Jacob naman po, nung atin pong nalaman, God's presence finds us in the wilderness. The wilderness, ang sinasabi po dun kay Jacob, that even though nasa wilderness po tayo, ang wilderness po, sabi natin nung nakaraang Wednesday, these are the places na nandoon yung pagsubok. Nandoon yung nafe-feel po natin that we are alone, that we are hopeless and helpless. But dito po sa natutunan po natin sa buhay ni Jacob, even though he was running from his brother Esau, nakatagpo niya po ang Panginoon at binigay po sa kanya yung covenant na yan. So, we have learned that sa atin pong napag-aralan. God's presence finds us in the wilderness. At ito naman pong pangatlo and last po na atin pong titingnang buhay ay si King Hezekiah. Ayan, baka may mga may mga kapangalan po yan. Baka may mga kilala po kayong ang pangalan ay Hezekiah. Napakagandang pangalan. But ito pong titingnan po natin is from 2 Kings 18 and 19. So ang atin pong title ngayong umaga na atin pong pag-uusapan is this: God's presence fights for us in the battle. Ayan po. God's presence fights for us in the battle. So, ito po yung titingnan nating text. But before looking at this text po, sa 2 Kings 18, 13 to 16, and 19, 14 to 19, tingnan po muna natin yung buhay po ni Hezekiah. And si Hezekiah po ay isang hari. Siya po ay anak. Sabi po dyan, he was the son of King Ahaz. Ayan.
Ahaz na lang, wag na Ahas, baka ano po. Pero si King Ahaz po ay kilala din po sa Old Testament bilang isang notorious king. Yan, parang sobrang sama po nung kanyang reputasyon. Bakit siya po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosa, nakipag-alyansa sa mga kalaban na bansa, ano po. So hindi po, matuturing po siya na isang bad notorious king. So, ganun po yung kanyang reputation. And even, siya po ay, si King Hezekiah po ay anak din ni Abi, Zechariah's daughter. Marami naman pong magkakapangalang Zechariah, so hindi po natin alam kung sino pong Zechariah yan. And sabi po dyan, pakibasa po, no? He became king at age 25. Yan. Sino po ang 25 ngayon? 25 years old. Ay, walang 25. Pero di ba po, nakita niyo po, no? YA na age. Pero siya po ay naging king and he was one of the kings. Kung babasahin niyo po yung mga history ng kings na ito sa Chronicles, sa 1st and 2nd Kings, isa po siya sa pinakamahaba yung reign. He reigned for 25 years in Jerusalem. And dahil nga po, alam po natin, Father's Day pa naman ngayon, no? Pero ang father po ni Hezekiah na si King Ahaz, hindi po siya magandang uliran, magandang example para kay Hezekiah. Ano po? Even so, hindi po niya yun tinularan. So, si King Hezekiah may be one of those po na, those kings po na talagang nandun po kanyang good reputation. He rebelled against Assyria and he restored and centralized yung worship. Bakit po natin ito ini-emphasize? Because nito pong mga panahong ito, nagtayo po ang mga hari, ng mga naunang hari po sa kanya ng mga places, ang tawag po doon ay high places or high place, ano po, for them to worship God. Pero ito pong mga high place na ito nga po yung binibigyan na ng focus ng mga tao because hindi na nila kailangan pumunta sa Jerusalem at sila na lamang po ay pumupunta sa high places nung sila naman po ay sinasakop or inaatake ng mga iba-ibang bansa na ito no po sa kanilang kapaligiran. Ito naman pong high places na to, ginamit po ito para sumamba sa Diyos-Diyosan. So ang ginawa po ni Hezekiah is this. Inalis po niya lahat ng yon, dinestroy niya lahat ng mga Asherah poles. Kung mababasa po natin sa unang bahagi po ng 2 Kings 18, ano po. And he was the one, no, pioneered na, hindi, ang atin na palang worship place ulit. No? Hindi na dyan sa mga high places na yan. Remove all of the convenient places to worship, but babalik po tayo sa Jerusalem. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon. So yun po yung ginawang reform ni Hezekiah during this time. And ito po yung sinasaad ng 1 Kings 18:3. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. 2 Kings po yata yan. No. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. Sabi po natin kanina, ang kanya pong tatay ay si King Ahaz. But in the scriptures, siya po ay inattribute as a descendant of King David because of his heart, na ka-align po ng heart ni David, na nandun po yung kanyang pagnanais na purihin, na sambahin ang Panginoon at wala ng iba. So, in the Bible, iilang kings lamang po na itong statement na ito ay nabanggit. Sabi po diyan, other than Solomon, si Hezekiah, and then Jehoshaphat, and then Josiah. So, ilan lang po sila, and he was the best of Jehoshaphat and Josiah. So, dahil yung dalawa po ay medyo
na iba po yung ending ng kanilang story. But Hezekiah, ito po yung natatandaan natin sa kanya. Kung maaalala nyo rin po yung ibang mga na-preach na po before about King Hezekiah. He was known as one of the model na kings po talaga. So babasahin po natin isang pangyayari po sa buhay ni Hezekiah at atin po itong pag-aaralan because this concludes yung atin pong series, how God's presence is with us, even in fear, even in pressure, even in compromise, it will remain for those who trust and return to Him. So basahin po natin 2 Kings 18:13 to 16 and chapter 19, 14 to 19. Sorry po. Ayan. Sige, basahin po natin 2 Kings 18. In the 14th year of King Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the fortified cities of Judah and captured them. So Hezekiah, king of Judah, sent this message to the king of Assyria at Lachish. I have done wrong. Withdraw from me, and I will pay whatever you demand of me. The king of Assyria exacted from Hezekiah of Judah 300 talents of silver and 30 talents of gold. 15. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the temple of the Lord and in the treasuries of the royal palace. At this time, Hezekiah, king of Judah, stripped off the gold with which he had covered the doors and doorposts of the temple of the Lord and gave it to the king of Assyria. Chapter 19, verse 14 po. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. Is it true, Lord, that the Assyrian kings have laid waste these nations and their lands, and they have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Now, Lord our God, delivered us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord our God. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong pangalan sa amin pong nabasa. Ikaw po, O Diyos, yung siyang magbigay sa amin ng wisdom, Lord God, as we study your word even deeper and we acknowledge, Lord God, your Holy Spirit na ikaw, Panginoon, yung siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan, ng wisdom, Lord, upang amin po itong may sa pamuhay at maunawaan, Lord God, mapagbulay-bulayan sa umaga pong ito. Tulungan mo po kami, Lord God, na ikaw po, O Diyos, yung aming pagtuunan ng pansin. Winawaksi po namin lahat ng distractions, lahat ng aming mga nararamdaman, even yung mga problema namin na dala-dala sa ngayon, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, yung siyang hubog sa aming mga isipan upang kami po ay makatuon, Lord God, sa iyong mga salita at wala na pong iba. Even sa mga kasama po namin sa Facebook, Lord, na nanonood, ikaw po, O Diyos, yung siyang umabot sa kanila na maramdaman po nila yung inyong presensya, O Lord God. At dito po sa amin pong lugarin, ikaw po yung mag-provide sa amin ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na wala pong makakapasok na gawa ng kaaway, makakahadlang upang amin po, Lord God, na ma-receive yung inyong regalo sa amin, mensahe para sa umagang ito. Lord God, ikaw po yung magtuon sa aming mga puso, mga isipan, ma-receive po namin yung word nyo, even yung correction, paalala, Panginoon, ng amin pong lubos, Lord God, na ma-absorb, ma-digest, ano man po yung nais ninyong ipaalala sa amin for this morning. Maraming salamat po, Lord God. Tinataas namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po, palakpak po tayo para magising po tayo. Praise God. So ang atin pong pag-uusapan, go with God in the battle. And nakita po natin, dito sa story ni Hezekiah, he was not
a perfect king, mga kapatid. Ano po? Because dito po sa atin pong nabasa na senaryo sa kanyang buhay, sa kanyang reign, ano po, ay meron pong nangyari. Nung una po, sabi po natin kanina, King Hezekiah resisted rebelled the Assyrian Empire. Sinasakop po sila ng Assyria, nakikipag-negotiate, nakikipag-deal, pero hindi po siya pumayag. Kung si King Ahaz po yung kanyang tatay, pumayag po dito, siya po initially, sabi niya, no, hindi ako makikipag-deal sa iyo. And ito po yung legacy niya dapat no. Pero at this time, sa 2 Kings 18 po, makikita po natin si King Hezekiah na threaten, And the Assyrian Empire threatened Jerusalem. At ano po ang naramdaman ni King Hezekiah? Siya po ay natakot. So yun po yung una nating punto for this morning. God's presence remains even when we respond in fear. Because in here, we can see kung paano po nag-respond si King Hezekiah dun sa fear na yon. Ano po ang ginawa niya dun sa binasa po natin sa chapter 18? Sinisingil po siya ng Assyria, and yung paniningil po sa kanya ng Assyria medyo exaggerated po, sabi ng mga Bible scholars. Sabi doon, sige, bayaran mo ko ng 300 talents of silver and 30 talents of gold. Hello. And at this time, ay at this time po, yung 300 talents po na yon and 30 talents ng silver and gold is napakalaking halagang salapi. Ano po? At sabi po ng mga scholars, 5 to 10 million dollars yung katumbas po niya. 5 to 10 million dollars, at makita po natin kung saan yun kinuha ni King Hezekiah. Ano po ang ginawa niya? He stripped silver and gold from the temple and paid tribute to Sennacherib. Lahat daw po ng mga silver and gold sa templo, mga kapatid, yung mga gamit po na para lamang sa Diyos, kinuha po niyang lahat yon at binigay po niya as tribute to King Sennacherib. So makita po natin how Hezekiah responded with fear. Yung pressure po kasi totoo no? Yung fear, nandun talaga makikita natin, because kung hindi, sasakupin po sila at ano po kaya yung pwedeng mangyari after that? Ano po? So, even so, hindi po niya dapat yun ginawa. And this is the point in his life, brothers and sisters, na masabi natin talaga, hindi siya perpekto. Kahit nakilala po siya sa Bible as a good king, meron pa rin po siyang flaw. At ito po yung nangyari niya. Nag-compromise po siya. He compromised by making a deal. Sabihin niya, sige, ibibigay ko yung hinihingi mo, 300 talents of silver, 30 talents of gold. Huwag mo lang kaming salakayin. Yun po yung kanyang ginawa. And yet, na-notice po natin something remarkable. Kung nakita po natin yung chapter 19, hindi po inabandon ng Diyos si Hezekiah. Hindi po niya ni-remove yung covenant. Sabihin ng Lord, ganon, inano mo pala, pinagpalit mo pala yung mga golds and silver. Talagang binigay mo doon kay Sennacherib. Wag na nga, hindi na nga ikaw yung wala na nga yung covenant. Wala na yung pangako ko. No. Hindi po yun binawi ng Panginoon. Hindi rin siya ni-replace bilang king. The presence of God remained available even when Hezekiah's faith wavered. So in our life, brothers and sisters, ganun din po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Fear may affect our decisions, but it cannot cancel God's faithfulness. Fear may affect our decisions, but it cannot cancel God's faithfulness.
hindi po ito nawawala, no? Yung pagiging tapat ng Panginoon sa atin. Yes, tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo perpekto. Sabihin natin, napakabanal na natin dahil nagsisimba tayo. Hindi po. Even yung mga pastor, even yung mga workers, we also fear. We also sin. Nandito po tayo sa ating flesh. And minsan, gusto po natin or hindi, we fail God at times. But God is still faithful. Kaya po may awiting dakilang katapatan. Kasi dakila po talaga ang Panginoon at tapat po siyang talaga. So, in these kinds of situations, kagaya po nung kay Hezekiah, maaari pong yung response natin, fear, yes, but ang response po ng Panginoon, always and always, ay grace. Yan. Biyaya, at habag mula sa Diyos. So, if we are believers, followers of Christ, at tayo po ay nagkamali, sabihin natin, ay, dapat pala nagtiwala ako sa Lord, mas nagtiwala ako sa Lord, dapat pala nagpray ako, parang mali yung prayer ko kasi, o kaya, dapat pala, parang ayoko na kasi parang nagkamali ako. Lord, sorry. No? Pero tandaan po natin mga kapatid, failure is not final when God's presence is still available. Sabihin niyo po, failure is not final when God's presence is still available. At alam po natin, laging available yang presensya ng Panginoon. So yun po yung una, God's presence remains even when we respond in fear. At nakita po natin, yung tribute na yon sa nabasa po natin, hindi po yun sabihin natin, goods na. Sabihin natin, sige, binayaran ko na sabi ni Hezekiah, binayaran ko na yung Assyria, hindi na kami aatakihin. Goods na kami. Hindi po yun yung nangyari, mga kapatid. Ano po ang nangyari? Bumalik ang Assyria at inatake po sila. Kung babasahin niyo po ng buo yung 2 Kings, makikita niyo po mas tinindihan pa ni Sennacherib yung pressure. And to the point na minamock niya po si God Almighty. Sa mga sulat niya dito kay King Hezekiah. Pero ito po yung natutunan ni Hezekiah. So pangalawa po nating punto for this morning, God's presence remains even when we are under pressure. So, ito pong time na ito sa 2 Kings 19, na-receive na po ni Hezekiah yung sagot ni Sennacherib, hindi, aatakihin ko pa rin kayo. Bakit hindi nyo sinasamba ang mga Diyos namin dito sa Assyria? Sino ba yung Diyos nyo? He was mocking God, mga kapatid. So, ito pong letter na to nung na-translate, na-receive ni Hezekiah, he read it and he laid it down. He spread, sabi po dun sa verse 14, Hezekiah went up to the temple of the Lord and spread it before the Lord. Yung letter po na yun ni Sennacherib, he spread it out at the foot of God. And ito po yung nangyari, Noong una, nakikipag-negotiate siya. Noong chapter 18 po, he was negotiating. Pero dito sa chapter 19, na iba po yung puso niya. Nakita po niya, hindi pala tama. Yung ginawa kong pag-compromise, hindi pala tama. Yung ginawa kong pag-strip off sa mga treasures ng temple. And then, meron pong conviction sa kanya. We find Hezekiah praying before God. So yung palang mga solutions po na kaya ng tao, wala po tong kasiguraduhan talaga. These solutions are insufficient. Sa mga efforts po natin, But Hezekiah recognized this. At ano pong ginawa niya? He sought God upon receiving this letter. At ito po yung ating
matututunan, God's presence is there, not only in our strongest moments, but even in our most desperate times. Hezekiah was a reformer. Sabi natin kanina, inalis niya lahat ng mga high places, binalik niya, and he was doing good at the sight of God. Ano po? He was serving God. And we can see him, siguro nandun yung presensya ng Panginoon ang nire-reform niya, yung kanyang nation, yung kanyang bayan. But ito po yung nakita natin dito sa story ni Hezekiah. Even if he failed, even if he become desperate, he feared, nandun pa rin po ang presensya ng Panginoon. Even in his weakest moments, At ito pong admission na ito ni Hezekiah that he really needs help. His nation needs help. As he spread out the letter to the Lord at nanalangin po siya sa Panginoon. Ito po yung beginning ng battle na iti-take in ng Lord. So in our lives, brothers and sisters, are there still things na hino-hold fast tayo, yung hindi natin sinusuko sa Panginoon, hindi natin binibigay sa Panginoon. Kasi si Hezekiah, nakita natin, pag-receive niya nitong problema na to, binigay niya agad sa Lord. Nanalangin po siya agad. Ganun po ba tayo sa buhay po natin? Kung meron po tayong mga nararanasan, or ginagawa pa rin po natin yung kaya nating gawin, all our own efforts. Tapos pag napagod po tayo, doon lang po tayo lalapit sa Panginoon. So dati po ganyan ako as a person. Pero tinuturuan po ako ng Lord to come before Him. So brothers and sisters, what burden are you still trying to manage by yourself? Ano yung mga nandyan sa puso mo na parang ikaw pa, yung gustong magbigay ng solusyon sa mga bagay-bagay, thinking na you know better, but alam mo sa sarili mo hindi. At ang paalala po sa atin ng Panginoon ngayon, hindi po natin yan kaya. Anything, any burden, takot sa finances po natin, kung meron po tayong problema sa ating pamilya, maaring yung iba sa atin, hindi pa okay yung relationship natin sa mga tatay. Kaya ang hirap-hirap para sa'yo na mag-celebrate ng Father's Day. Kasi iba yung memory mo sa tatay mo . Bakit yung iba? Mga ganyang burden, kapatid. Pressures sa buhay, sa pag-aaral, sa career, sa ministry. Iba't ibang types ng pressures or uncertainties sa future natin, hindi natin alam. Saan ba tayo dadalhin? Ano bang gusto natin? Ano bang pangarap natin? Saan ba tayo pupunta? Maybe God is reminding you today to spread it out before God. Kagaya po ng ginawa ni Hezekiah. He prayed unto God. Nung bumalik po si Hezekiah sa presensya ng Panginoon, he discovered something else. And ito po yung hindi pala last, second to the last. Nagising tuloy yung mga tao. Last na agad. Hindi. Hindi pa pala. God's presence reassures. Ayan. God's presence reassures. At sa 2 Kings 19, ito po yung prayer ni Hezekiah. His prayer begins about the greatness of God. Dineclare niya po kung gaano kadakila, gaano kabuti ang Panginoon. And ito po yung ating paalala po sa atin ngayong umaga. Faith grows when our focus shifts from the size of our battle to the greatness of our God. Na ito pong ating mga problema na ito, hindi po natin siya dapat bigyan ng
pansin. Kasi minsan yan po yung ating ino-overthink. Sino po yung mahilig mag-overthink? Yeah. Ilan lang po yung nag-admit, no? Pero ako po yan, isa po ako dyan. Mahilig mag-overthink, yung mga bagay na hindi pa po nangyayari. Iniisip na natin, hindi na tayo makatulog agad. Tapos kung ano-ano na po ang advance na naiisip po natin. Minsan po ganun no? But ito po yung paalala ng Panginoon. Huwag po nating, kung gaano po tayong time, kung gaano kahabang time yung spend natin to overthink itong mga bagay-bagay na ito sa ating buhay. Sana po tingnan din po natin yung time na in-spend natin to pray for these things. At kung sabihin natin mas malaki yung time, baliktarin po natin. Dapat mas mahaba yung time ng prayer mo kaysa yung time na mag-overthink ka. Kung hindi mo talaga maiwasan na mag-overthink. So, ibigay po natin yan sa Panginoon. Hezekiah teaches us, the prayer is important. Kaya pala, Hezekiah is one of the persons din po sa Bible kung saan nandun po makikita at mararanasan na yung power ng prayer. So after po ng lahat ng ito, Hezekiah entrusted his battle unto God. Hindi na po yan natin binasa kanina, but ito po yung future na nangyari. In 2 Kings 19:32-35, ano po yung sinabi doon ng Panginoon? Dineclare po ng Diyos, I will defend this city. Sabi ng Lord, ako ang bahala sa inyo. So, nakita po natin dito sa pangyayaring ito sa buhay ni Hezekiah, God's presence fights for those who trust in Him. God's presence fights for those who trust in Him. Hindi po nanalo si Hezekiah because he was a perfect king. No. Alam po natin yan. And even so, mga kapatid, kung titingnan po natin yung buhay ni Hezekiah, all in all, makita natin yung susunod na king sa kanya, which is yung anak po niya, na hindi po alam, King Manasseh, isa din po siya dun sa mga kings na maituturing sa Biblia na masabing bad. O sabi natin, bakit ganun sis? Father's Day pa naman ngayon. Tapos, ang pattern natin dito sa ating inaaral, si King Ahaz na notorious king. Tapos, naging si King Hezekiah na sabing good king. Tapos, si Manasseh naman na notorious king ulit, parang salit-salitan. At kung titingnan niyo po yan sa Old Testament, ganun po yung pero wala pong pattern, mga kapatid. Hindi po natin masasabi na, salitan yan, parang parusa, tapos blessing, parusa, tapos blessing. Hindi po ganun, Because iba-iba po talaga yung mga tao. And one thing na pwede po nating makita dito sa mga good and bad kings na ito sa Old Testament is the fact that depende po sa tao, sa heart ng tao. Hindi po necessarily kapag okay na yung king ko na tatay ay good, magiging good king na rin ako. Hindi po. Nakita po natin yun sa Bible, Bakit nga ba ganun? Binabalik yung high places. Same sins, mga kapatid. Tapos tinatanggal, tapos ibabalik ulit. Parang nagre-rebelde. And hanggang ngayon, nangyayari po yan, di ba? Sa mga buhay natin, Yung mga tatay na mga sabi natin, faithful, may mga anak na nagpapasaway. Bakit ganun? Di ba? Hindi ba natuto doon hindi ba naging good model? Ito po yung nakikita natin, Because hindi po namamana yung faithfulness sa Lord. Hindi, ibig sabihin na mga magulang kayo na faithful sa Lord, mga Christian, ibig sabihin Christian na rin yung anak mo. Hindi po. Hindi po yun ganun. We need to find God, to experience God personally. Pero
ito po yung challenge para sa atin. Para sa inyo po, ng mga parents, mga tatay, mga nanay, to be good examples for your children. At ang hope po natin, di ba, as you trained your child, ay ma-absorb po nila yung mga inaaral po nila sa Sunday school, yung mga naririnig po nila sa youth service, yung mga naririnig po nilang sermon ng mga pastor. Matatanim po sa kanilang mga puso. At susunod po sila sa Diyos. Yun po yung panalangin natin. It doesn't follow, brothers and sisters, na mangyayari yun. Kasi choice pa rin nila yun eh. Pero, kailangan po natin gawin yung part po natin. And some people might think na, sabi nga natin, may pressure, may fear. Sabi natin dito, God's presence fights for those who trust in Him. But some people, ang iniisip po nila, even sa Sentoserve, nakakarinig po kami niyan Kapag may ini-invite po kami, uy, punta po kayo dito sa church, dito sa Win Marinduque. Meron po kaming church dito sa Win San Pedro. Church po dito sa Agoo. Makakausap po namin and then sasabihin po nila, church ba? Ako dyan? Masusunog ako dyan. Hindi ako pwede dyan. Sabihin po ng ibang tao. So, nandun po yung heart natin broken for them because we know, na wala pong maraming kasalanan or mistakes para hindi ka lumapit sa ating Panginoon. And sometimes, ganun po yung ating iniisip, that we failed God. Marami mong isipin, I failed God. I should have known better. Na marami akong nagagawa sa Panginoon or hindi nagagawa sa Panginoon. So ayoko na pala mag-church. Ayoko na umattend. Ini-invite pa ako, ayoko na. Hindi na nga ako nakita ng 3 months eh. Attend pa ba ako? Pero sana hinanap po natin, kung 3 months na wala, sana hinanap po natin yung kapatid po natin. Pero ayun po, sabihin na lang natin, yun yung pakiramdam ng person na yun, I failed God. Brothers and sisters in Christ, ito po yung challenge. Hello. Sound. Ayan. Bumibitaw po yung mic. Ayan. Ang challenge po ng Panginoon sa atin, ay nawala ako. So, ayun po, yung pag think po natin sa sarili natin that we failed God. Sometimes, nandun po yung ating puso na talagang sabihin natin, wala na tayong chance bumalik sa Panginoon. But, ito po yung challenge sa atin for today. Kapag po naiisip po natin yung mga ganyang bagay or may kilala po tayong mga tao na ganyan po yung way of thinking, ito po yung ating ipaalala sa kanila. Ito po kasi yung presensya ng Diyos sinasabi, Even if you feel that you failed God, ito po yung sabihin nyo, pray anyway. Come anyway. Manalangin ka pa din, kapatid. Pumunta ka pa din, kapatid. Kahit ang tagal-tagal mong nawala, kahit months kang nawala, kahit hindi mo ni-reply yung mga leaders mo, hindi mo ni-reply yung mentor mo, o kaya naman hindi mo ni-reply yung mga friends mo sa youth, come anyway. At ikaw, kung ikaw yung worker na parang naiba ka ng schedule mo, hindi mo na naipagpatuloy yung ministry mo, but ito yung calling mo, ito yung sinasabi ng Lord na ipagawa sa'yo, serve anyway. Ano man yung naging pakiramdam mo? Masama man yung pakiramdam mo dahil dati, ito yung mga nangyari sa'yo o may mga nasabi sa'yo yung ibang tao. Titingnan mo pa ba yun? Serve anyway. And this is God's
reminder for all of us, trust God anyway. Because ang totoo kapatid, you did not fail God. You are loved by God. Amen. Amen. Ako, pag meron po kayong katabi na hindi sumasagot, gising-gisingin niyo po. Pakitingnan po, kanan kaliwa. Ayan. Gising-gisingin niyo po. Kasi hindi po sila nag-amen nung sinabi nating mahal sila ng Panginoon. So, mahalaga po na maintindihan po nila yon. Mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Yan. Yan, okay? So, gising-gising na po sana, no? God's presence, brothers and sisters, still fights for His people. Gusto ko po magbigay ng testimony. So, i-shorten ko lang po. But I'd like to share this, kasi kabahagi po to nung Sento-Serve missions namin. And sabi ko po sa inyo, unang week pa lang ng promotions po namin sa Sento-Serve, kailangan po namin ng panalangin talaga. So, nag-start po yung pre-missions, kami po ay pumunta sa Win Marikina. And hindi po ako medyo pamantayan ko po yung puso ko as I share this. But yun nga po, kami po ay pupunta ng Marikina, kasakay ko po, and first time po siguro na ako yung driver ulit, papunta doon dahil dalawa na po yung sasakyan namin na dala dahil marami na po kami But ito po yung mga pangyayari. So unang-unang po naming beses doon, kami po ay pumunta po doon sa area ng C5. So, doon po kami talaga dadaan. So, doon po sa area na yun ng C5, meron pong mga likuan talaga na left. So, ako naman po ay talaga namang admittedly nag-swerve. Pero hindi ko po yun talaga sinasadya because I thought malayo pa po ako doon sa stoplight. Pero, yun po, nakita po ako nung LTO. And mind you mga kapatid, 10 years po akong 10 years na po akong, more than 10 years na po akong driver. At yung lisensya ko po more than 10 years na yon. Tapos, wala naman po akong mga major violations. Di pa po ako nahuli ng LTO. Tapos, yung mga huli ko po before is nasisettle ko po dun sa barangay kasi hindi naman po siya yung para magkaroon ka ng record. So, wala po akong ka-record talaga. Malinis po ang puso. Malinis po ang puso. Malinis po talaga yung record ko sa LTO. Pero at this time, sabi ko nga, mali talaga. Sabi ko, nalimutan ko po na pag nando ka pala sa C5, dapat doon ka sa middle lane lang. No? So, nag-swerve po ako ng hindi naman po ako masyadong nag-cause ng traffic, pero at pinull over pa rin po ako. So, kinakausap ko po si Kuya, pumwesto pa po kami dun sa kabila, kasi parang, nung una nga, siya, kita ko yung mukha niya. Pero nung pinull over na po kami, nag-mask na siya, tapos wala na akong makitang identification, wala na akong makitang ID. And mind you, brothers and sisters, kasama ko po dito ang mga bata. So, sobrang kabado po ako noon. Siyempre, hindi ko pinapahalata kasi ayoko rin naman sila na makabahan or anything. Pero ito po yung tumatakbo sa isip ko, ito yung thought process ko that time. Sabi ko, BBS, mag-praise and worship pa kami pa yung leader, kaya nga kami maaga. So kailangan makapunta kami dun sa, pupuntahan po namin dun sa Marikina. So, kinakausap na po ako ni Kuyang LTO, hindi ko po alam kasi kung legit. Pero yun po, hindi ako natatakot na i-share to sa live kasi nangyayari po to. At nung papunta po kami doon, hanggang doon sa winners party, nandun pa rin po sila. So, ang nangyari po, nahuli po ako and pinull over, pinapakita po niya, "Ma'am, ganito yung ginawa mo." And nagsasorry po ako, syempre, tama po na mali po ako, na talagang swerving po talaga yung ginawa ko.
Pero ito po yung inaabangan ko. Inaabangan ko na tikitan niya ako, mga kapatid. Yun talaga inaabangan ko. Kasi sabi ko nga, saan ko ba ito ano tawag doon? Yung thought process ko pa rin. Saan ko to tutubusin? Kasi, ayun po, no, kasi nasa Manila po yun, no? So sabi ko, kailan ko kaya? Sabado. Sabado po yun. So walang offices. Sabi ko, kailan ko yung pupuntahan? Paano ako magko-commute? Ganun po yung iniisip ko at the time. So inaabangan ko po na tikitan niya ako. Yung conversation po namin, 10 minutes, 20 minutes, sorry ako ng sorry. Pinapakita niya yung violations ng iba. Pinapakita niya yung IT ng iba. Pinapakita niya yung tickets ng iba. No? Tapos, ulit-ulit, kung maalala ng mga kasama ko, no? Paulit-ulit po kami, parang naka-apat or tatlo o apat na ulit po kami nung saan ako galing, saan ako pupunta, ano yung ginawa ko. Puro ganun. Pero hindi niya po ako tinitikitan, mga kapatid. So, nung nagtanong na po siya, nasabi po niya, Ma'am, ano po ba ang maitutulong ko sa iyo? Sabi niya gano'n. Ma'am, ano pong maitutulong ko sa iyo? So, doon pa lang po nag-click sa akin. Kasi paulit-ulit na po yung conversation namin. Doon pa lang nag-click sa akin, nahingi pala siya ng lagay. So, doon po, sumama yung loob ko. Kasi, hindi ko pa po yun na-experience. Meron po akong nangyari na po yun sa amin dati, pero hindi po ako yung driver. That's the first time that I've experienced that. Na hindi ako tinititikit. Kasi dati po yung mga huli ko, tinikitan ako agad, ito, bayaran mo doon. Ganon. Ito hindi. Hindi po niya, tapos yun po, medyo natitreaten pa po yung mga kasama ko kasi sabi niya, sorry po. Sabi niya, wag kayong mag-video, wag kayong, parang pinapapatay niya po yung makina ko para ma-disable yung dashcam and everything. So, walang magre-record, walang magve-video. And again, wala nga po akong makitang identity niya, kung sino po siya, si Kuya. So, ayun po ang nangyari. And at that time, nagpe-pray ako, Lord, anong gagawin ko? Yung mga kasama ko, mga bata and everything. So, ginawa ko po. And sobrang hirap po sa kalooban. Kinuha ko po yung wallet ko at binibigay ko po yung una kong nahablot na pera pero pinigilan niya ako. Yun pala, itatago dapat sa papel. Hindi ko naman kasi alam, mga kapatid. Tinatago pala yun dun sa mga singit-singit. Binibigay ko lang sa kanyang ganon. Tapos, sabi niya, hindi po. Tapos, nasan po yung rehistro. So, pinaipit dun. Ewan ko, siguro sa mga cameras po, sa CCTV and anything. Pero, sa madaling sabi, mga kapatid, tinanong pa nga kami, saan kayo pupunta? Sabi ko po sa church. Kami po ay pupunta ng Marikina. Anong church nyo? Sinabi ko po. No? So, sana man lang, medyo rin siya. Pero, yun po yung nangyari ko, mga kapatid. At that moment, I felt pressured talaga. And kung titingnan po natin, yung time na yon, sige, nung binigay niya na yung lisensya ko, walang record, walang ticket, and pinaalis na po niya kami. Yung time po na yon, sobrang sama po nung aking nung pakiramdam ko. And I was asked to lead the worship nung nakapunta po kami doon. So, imagine niyo po kung paano po ako nagpupuri at sumasamba sa Panginoon after doing all those things. Witness pa po nung mga kabataan. Sabi ko, Lord, bakit ba kailangan kasama ko pa sila nung mangyayari to sa akin? So, tinatanong ko po ang Lord. At hindi po ako maka-move on doon, mga kapatid. Weekend na yon, naikwento ko naman siya kasi kapag kasama ko po sila, I need to be strong, I need to be yung ate, yung pastora. So, kinakamusta ko sila, kamusta kayo? Sabi ko sa mga bata, kamusta kayo? Naiinis kami na, ganyan, dami po nilang mga feelings. Pero ina-assure ko na lang po na, sabi ko, mag-aral kayong mabuti para hindi kayo maging katulad. Hindi. Pero ito po yung ko. Gusto ko po, wag po sana tayo maging katulad nun.
Kasi araw-araw po silang nandun. And magkano po yung naiipon nila sa isang araw sa mga sasakyan doon? Siguro kahit hindi naman talaga nagkaroon ng violation no? Talagang hahanap sila for that. And ayoko na-witness nila yon na nandun ako. So, nagtatanong po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit ba kailangan mangyari yun sa akin? Bakit po kailangan ng mga ganun sa buhay? Magmi-mission nga kami, di ba? Missionary nga kami. Bakit po kailangan ganun? And it goes, parang nagre-replay po siya. Actually, natatakot nga po ako nung the next week after to come back kasi natatakot po ako talaga. Parang traumatic po sa akin yung moment. At hindi ko po mabuhos yung lahat yung nararamdaman ko to them. Kasi ako nga po dapat yung mas strong. So binuhos ko po sa pamilya ko. Sabi ko, ito yung nangyari sa akin, ganito. So sabi naman nila, wala namang bago dyan ate. Ano na, talagang mayroong mga ganyan. Pero hindi, di ba? Tapos it goes on na pati si mama, ang sabi ko po, ito po nung true story po to. Nung kinuwento ko kay mama, sabi ko, ma, magkano yung binigay mo? 500. So sabi po niya, bakit 500 lang? Dapat ginawa mo ng 1,000. Ganun pa yung Pero natatawa lang po kami, no? Pero nagpapatawa lang din po yan. Pero yun nga, sabi, isipin ko na lang daw, nakatulong ako doon kay kuya. Nakatulong? Parang hindi ko po talaga maisip kung paano siya magiging positive. And yung mga sumusunod na araw, mga kapatid, talagang mas mabigat for me. Kasi I compromise. Sabi ko, tumatayo ako dun sa unahan, nagtuturo ako na maging firm sa aming pananampalataya. Pero at that time, ano ang aking ginawa? Nag-compromise ako. Wala na ba talaga akong ibang choice? Sabi kong ganyan. Yun na ba talaga yung best choice at that moment? And minsan kino-question ko pa, bakit hindi ko narinig yung Holy Spirit na bumubulong sa akin? Ba't hindi ko na-discern kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat sabihin? Ito kay Kuya. So nahihirapan po ako, mga kapatid. As a Christian, kung paano ako magre-recover. Until I read this message. Until I read sa devotions po natin, itong story ni King Hezekiah. Actually, nun lang ako naging okay. Because I've learned na no matter how you try to be perfect, no matter how hard you try to obey God, sometimes, meron pa rin po tayong magagawa na mali. To compromise. And we may feel that we fail God, but just as Hezekiah here, yes, natakot siya. Yes, nag-compromise siya. Pero hindi siya iniwan ng Panginoon. Hindi siya iniwan ng Lord. He remained. He returned to God. And brothers and sisters, nung nabasa ko po ito, sabi ko, nakarelate ako dun sa feelings, ni Hezekiah. Nag-flashback ulit sa akin to. But ito nga yung sinasabi ng Panginoon. Kahit na nagkamali po tayo, God's presence is still there. He still fights for His people. At naalala ko po nung dati inner healing po kami sa ibang church, with all these bitter roots sa mga puso po natin, with all these sins na kino-confess. Tapos ang tinatanong po sa akin ng small group leader ko at that time, kasama ng prayer intercessor, nasan si Jesus?
nung ikaw ay nagkakamali? Nasaan si Jesus nung binibigo mo siya? At kung tatanungin niyo po yun sa sarili niyo ngayon, nasaan si Jesus nung ginagawa ko yung mga bad decisions ko sa buhay? Jesus was there. Hindi po siya lumayo sa atin. God's presence did not leave us, mga kapatid. Jesus is there. So ito po yung ating buong series. God's presence lead us in uncertainty, finds us in the wilderness, and fights for us in the battle. But true enough, ito pong mga characters na ito sa Old Testament, it all points to one person. Brothers and sisters, it all points to one person na makakapagturo sa atin talaga ng presensya ng Panginoong Diyos. Because Hezekiah was one of the Judah's greatest kings. Pero even po si Hezekiah, hindi po siya naging perpekto. And we know who is the better king. And that is Jesus. Nung si Jesus po ay nasa Garden of Gethsemane, mga kapatid, katulad ni Hezekiah, he experienced pressure, he experienced fear. At sabi niya, Lord, if you want, please take this cup away from me. Malapit na po siyang ipako sa cross. Pero ang prayer po niya but not my will, but yours be done. Kung si Hezekiah po nag-negotiate, kung si Hezekiah nagbigay ng mga treasures from the temple, kung si Hezekiah need ng deliverance, si Jesus po, here in the Garden of Gethsemane, He became our deliverer. He surrendered completely. He gave Himself completely to the Lord. God's presence did not leave us, brothers and sisters. It is alive. It is always there through Jesus, through the Holy Spirit. And there is one time, brothers and sisters, sa cross, nung nandun na si Jesus, nagpipray, nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Jesus was asking God, my God, why have you forsaken me? And this is the only time, brothers and sisters in Christ, na makikita natin sa Bible, tinalikuran ng Diyos si Jesus. Nung bago ako mananampalataya, hindi ko ito maintindihan. Sabi ko, bakit yun sinabi ni Lord? Bakit sinabi yun ni Jesus? My God, why have you forsaken me? Ano yun? Iniwan siya ng Diyos? Iniwan siya ng Ama? Pero ito yung sinasabi natin, mga kapatid. This is the only time that God left Jesus. Because Jesus was carrying the weight of the sin of the world. Yung kasalanan ko, yung kasalanan mo, kasalanan na hindi pa natin magagawa, kasalanan na ginawa na natin nung unang-unang panahon pa. Jesus was carrying that at the cross. That's why He screamed, my God, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi kayang tingnan ng Diyos Ama si Jesus at the time. And brothers and sisters, the Son, Jesus, experienced abandonment so that we will never have to. Tinalikuran siya ng Diyos sa krus ng Kalbaryo sa moment na yon para hindi na natin yun maranasan.
Naranasan ni Jesus yung ultimate wilderness. Sabi natin, may mga wilderness tayo sa buhay. Yung ultimate naranasan ni Jesus. Iniwan siya doon ng Panginoon. He was alone. He was scared. And He carried the sin of all humanity at the cross of Christ. That was the ultimate battle. That was the ultimate separation. And Jesus bore that. Brothers and sisters, naranasan po yan ni Jesus. All of that. So that every believer can now live under God's promise. Naranasan niya ni Jesus para ikaw, para ako, para lahat ng mga believers, lahat ng mga tao na maniniwala kay Jesus, makiklaim yung Hebrews 13:5. Anong sabi doon? Never will I leave you. Never will I forsake you. So kung iniisip mo, iniwan ka ng Panginoon, iniisip mo, pinabayaan ka ng Panginoon, hindi yun pwede mangyari. Because Jesus already had done that. Been there. Para hindi na po natin yun maranasan. Sabi po sa Colossians 2:15, having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. O titingnan yung cross, parang talunan, katalunan. But, hindi po yun totoo. After 3 days, when Jesus resurrected, the tomb was empty, and it was a sign that the battle, the greatest battle in the history of mankind has been won. At sabi pa po ni Jesus, nung kinakausap niya po yung mga alagad niya sa John 14:6, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. And this is the Holy Spirit that is with us. God's presence continues to be with us through the Holy Spirit. At kung sa Exodus, sabi po natin doon, He was before His people. Kung sa story po ni Jacob, yung presensya ng Panginoon, it pursued yung people of God. Kung sa story ni Hezekiah, we have seen, nanalo, victorious dahil sa presensya ng Diyos, yung kanyang mga alagad. Through Jesus, God's presence lives within us, His people. So brothers and sisters, ano man po yung ating napagdaraanan, ano man po yung nararanasan natin, hindi lang po pumunta ang Panginoong Diyos at sinetel ang lahat ng ito, binayaran ang mga kasalanan para wala tayong gawin. God wants us to experience this mighty presence of God. Yung feeling na hindi ka na mag-iisa. Every time makakasama mo ang Diyos, you need to acknowledge that. Nakita ka ng Panginoon, ano man yung ginagawa mo, nagsaserve ka man sa church, uma-attend ka man ng church, ng Bible studies, ng fellowship, nagde-devotion ka man, yes, nandun ang Panginoon, but at times, mga kapatid, na ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nakakatulog sa pagpipray, nakakatulog sa sermon, nandyan pa rin ang Diyos, nakikita ka pa rin ng Diyos, God's presence is still within us. Kung nasa ibang lugar ka, mga lugar kung saan hindi nakakalugod sa Lord,
Kasama ng mga kaibigan na hindi rin nakakalugod sa Lord. Mga taong hindi nakakalugod sa Lord. Nagsasabi ng mga salitang hindi nakakalugod sa Lord. Where is God? God's presence is still there with you. Hindi tayo iniiwan ng mga Panginoon, mga kapatid. In our highest moments, in our lowest moments, God keeps pursuing us and wants to have an intimate relationship with you. Sabihin mo, Christian na ako naman, matagal na, 30 years na, 40 years na. Pero intimate ba yung relationship natin sa Panginoon? Intimate ba in a way na kinakausap mo siya at nagsasalita siya sa iyo? Intimate ba in a way na ang pinakamalakas na boses is yung boses niya at hindi yung boses ng ibang tao na naninira sa iyo, yung boses ng ibang tao na mahal mo, o yung boses na nasa isip mo, boses mo sarili? Mas malakas ba yung boses ni Jesus? Mas malakas ba yung boses ng Lord? And that is the challenge for us. Go with God. Sabihin mo, go with God. Because the King Jesus, who won the ultimate battle, now walks with you. Kasama po natin ang Diyos sa bawat hamon na ito sa buhay po natin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your presence. We thank you for your grace. Salamat, Panginoon, dahil even if lahat, Panginoon, ng mga challenges na ito, lahat ng mga pagkakamaling ito, yung pagkatakot namin, yung pag-compromise namin, and Lord, no matter how hard it is, Lord God, na kami po ay pumupunta, Lord God, doon sa mga lugar, Lord, na nais namin, Panginoong, isuko sa inyo. We know, Father God, you have not leave us, Lord God. Hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan. And thank you, Jesus, because you've experienced all of this. So we cannot feel alone anymore. And even sa aming kasaganahan, even sa aming kakulangan, Panginoon, nandun ka at sapat. Your grace is sufficient. Your grace is enough. At naniniwala po kami, Panginoon, sa araw po na ito, Ikaw, O Diyos, yung siyang nangusap sa aking mga kapatid. Panginoon, kung meron po sa amin, nagnanais bumalik, Lord God, sumunod, ngunit nahihirapan, Lord. Ikaw yung tumulong sa kanya, Panginoon, to come anyway, to come as he is, as she is, to assure her, Lord God. Sabi mo po, God's presence reassures, Lord. Assure him, assure her. Natatanggapin mo siya, ano man yung estado ng puso niya, ano man yung nagawa niya, Panginoon, or hindi niya nagawa. But you want her faith, his faith, na ikaw, Panginoon, yung nakakakita. Lord God, sa lahat po dito sa amin, nagnanais mamuhay ng tapat sa iyo, nagnanais mamuhay ng sumusunod sa inyo, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng discernment, Lord God. Teach us kung paano kami magsasalita, how will we act, how will we live this life, na ikaw, Panginoon, yung nag-glorify. And Father God, in all of our failures,
in all the things na hindi po namin nagagawa. As we know, bilang mabuting Kristiyano, Panginoon, patawarin mo kami and continue to give us mercy, continue to give us grace so that we can extend this grace, this mercy sa aming kapwa. Show us your ways, Father. Alam ko po, hindi po ito yung huli. Nakakausapin mo yung bawat isa. As we seek you, as we follow you, as we obey, mangungusap kang patuloy, Panginoon. Turuan mo kami sa kung ano ang nais mo sa aming buhay, Lord God. At ikaw lamang ang maluwalhati sa lahat ng ito. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Ito po yung aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.